Hi. Okay, so it's been a while since I did a video about our after polo sessions. Okay, so for tonight, June 5, July 5 rather, our topic is about pagkakaloob ng handog sa kaban ng Diyos at kapwa na makikita sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4. So allow me to read this. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you. So that is Matthew chapter 6, verses 1 to 4. So we also have another um, source, no, which is yung Gospels according to Spiritism. So we have two guide dito sa ating tema. So for the reflection sa ating gabay sa pagtalakay ay highlighted, kumilos hindi para sa gantimpala kundi para sa kasiyahan ng pagbibigay. So this topic, no, this theme is about charity. It's about giving to the needy, helping others in secret. So, we can recall, no, during when there were times na Jesus was healing the sick. Nung unang part ng kanyang ministry, lagi niyang sinasabi sa mga tao na, hush, do not let other people know what I am doing. So that is kind of questionable kasi if you're going to start a revolution, if you're going to change the world, hindi ba dapat parang magpapa-review ka, parang you will let other people parang announce with others na this man healed me, this man makes miracle. But if we will go deeper into that scene, into that story, doon natin makikita how humble Jesus is. No, na hindi niya gustong ipagkalat yung kabutihang ginawa niya. And yun yung gusto niyang iparating sa atin with this team. Na helping others should not be a competition. No, helping others should not be an obligation. It should not feel like an obligation. It should feel like a charity talaga na kusang loob natin ginagawa. Isa pa nga dito, sabi niya, acts of kindness, no matter how small, carry immense moral and spiritual weight when done with sincerity. So, if, for example, if you are donating, no, nagkaroon ng kalamidad, and if you are donating, I would say na mas matimbang yung act of praying for others, act of praying for the affected people's protection para sa kaginhawaan ng buhay nila. It is more effective, it is more sincere compared dun sa nag-donate ka ng maraming pera nang hindi bukal sa loob mo. Kasi at the end of the day, yung pagbibigay natin, no, yung pagtulong natin, is not something to be forced. No, it should not be something na um, ginagawa lang natin kasi sabi nila yung dapat yung gawin. Kasi sabi nila ganito, kasi may makukuha naman ako. Let's erase that kind of mindset, no? Parang ang dapat na i-in natin sa pagtulong is, I will do this because it is the right thing to do. I will do this because this is the kind of thing that I want to do, that I need to do. No? So, yung mga paggawa natin kabutihan, okay, nasasabi siya, no? Sa word, sa Bible na do good to others, love one another. Pero, yun ay isang inspiration, yun ay isang foundation. But if it is not within your heart, it is useless. If it, ang pagbibigay ng monetary donation, pagtulong sa iba for the sake of recognition, walang-wala yan. No? So, dapat, ano ba yung maging end goal natin? Hindi dapat tayo tumutulong para may maibalik sa atin. Hindi dapat tayo tumutulong para kapag tayo nang naghihirap, may pupuntahan tayo ng mga pinuntahan natin before. No, dapat ang end goal natin, no,
we are doing this, tumutulong tayo sa mga tao dahil yun ang gusto ng puso natin. Kasi ito yung parang kailangan nating gawin eh. No, like, parang may burning passion sa puso mo, may kumakatok sa heart mo para gawin yung bagay na yon. So, meron din, according din dito is, sabi niya, the key is giving with humility, not pride, and with empathy, not obligation. So, reciprocation is something na tayong mga kabataan is sinasabi natin hindi natin hinihingi, or recognition is hindi natin hinihingi, pero reciprocation is very, very evident, very, very parang something na kailangan natin. 'Di ba? Kung ano yung ginawa mo, yun yung ibibigay ko. Kung wala kang binigay sa akin, wala akong ibibigay sa'yo. So, reciprocation is good. But, if we will live para lang, or like, para lang sa sake ng, anong tawag doon? Ng pagbibigay or pagbabalik ng binigay natin, or pag-demand sa mga binigay natin, it is not a good thing, guys. It's not a good thing, no? So, parang let's change that kind of mindset. And kung tutulong naman tayo sa iba, baka sabihin nyo, no, ay, binigay ko na yung lahat, wala na natira sa akin, ganito, something like that. Guys, be mindful naman, no? Sinasabi natin na tumulong tayo ng bukal sa puso natin. Yes, that is one thing. Pero sa panahon ngayon talaga, we should be very practical. We should give what we can give, not all na kailangan natin. Kasi, ayun nga, no, if nakarot kasi yan sa tinatanim natin na, kung binigay ko to, ano yung mababalik sa akin? Ganon. So, let's not erase that. So, sabi niya, give with humility, not pride. There are also instances na, may mga tao, for example ako, na tumutulong sa iba, tapos kahit hindi ko sabihin, parang inaano ko na, sana naman, kapag maalala niyo pa ako, sana naman, kapag ako yung nangangailangan, sana malalapitan ko siya, something like that. So, kahit sincere yung pagtulong ko, parang deep in my heart, I still want recognition, I still crave for it, na kapag may ginawa akong ganito, sana makita ko yung pangalan ko. Kapag ginawa ko to, sana mabanggit ako sa speech niya. Sana pasalamatan niya ako. So, that is something na very small, na parang hindi naman ako nanghihingi ng material na bagay. Hindi naman ako nanghihingi ng kabayaran. But I crave recognition. And it is still something, it is still rooted for, parang I'm still sounding my trumpet here, no? So, ayun din. Tapos pangalawa, it's help with empathy, not obligation. Yun yung sinasabi ko kanina na, mas matimbang pa yung sinabi ng mga tao na I will pray for you, for your protection, para for you to stand up again, na sana i-guide ka ni Lord. Mas matimbang pa yun kesa sa pagbibigay mo ng sandamakmak na pera pero hindi bukal sa loob mo. Okay? Tapos, dun sa Gospels according to Spiritism, indicate din dito ang tinatawag nating material charity and moral charity. So, ang material charity, from the word itself, material, ito yung mga dinodonate nating pera, mga kagamitan, mga resources na kaya nating ibigay. Pero, paano kapag wala tayong mabibigay? Ang kaya nating maibibigay nun is ang tinatawag nating moral charity. So, nakalagay dito ang sabi niya, moral charity costs nothing. Kasi moral naman siya. Moralidad siya. But it's very difficult to put into practice. So, itong moral charity na to, wala kang binibigay na material, pero ang binibigay mo, ang inilalaan mo para sa ating mga kapatid is ang kabutihang loob mo. Okay? Ang kabutihan, respeto, dignidad, and something like that. Those are not something na nahahawakan natin, pero madalas sila pa yung mas tumatatak sa puso natin. Tapos, yun pa yung nag-iiwan ng lasting impact sa puso natin, ang moral charity. So, if wala tayong mabigay, ano ba yung pwede nating ma-share? Ganyan. So, we have intelligence. Meron tayong mga gift na bigay ng God. We have intelligence, we have wisdom, the talents, no, yung kabutihang asal nga. Ayan, that is what we can give to others if we do not have enough material resources para maibigay sa kanila. So, sabi niya,
it is very difficult to put into practice, especially if makikita mo yung mga tao na like yung mga yumaman na. Sabi nila like lumalaki na yung like yumaman siya in material pero naghirap siya sa moral aspect ng buhay niya. And that is, mga kapatid, something that we should not put, no, parang wag nating hayaang mapunta tayo sa ganong stage. So, kaninang pulong naman, isa sa mga na-notes is, do unto others what we would want them unto us. So, ang una dito, no, yung unang or keyword dito is do unto others. So, tayo yung unang mag-first move. Hindi tayo pwedeng mabait tayo kay friend A kasi mabait siya sa atin. Tapos kay friend B, hindi tayo mabait kasi hindi siya mabait sa atin. No, like kindness, helping others should not be selective. Kung ano yung trato natin sa isa, ganun din dapat sa lahat. No? As I've mentioned, reciprocation is a huge thing sa ating generation. And if we would rely our life on it, parang hindi mo siya mafe-feel ng buo kasi you are doing this for the sake na may makuha ka. Or ginagawa mo to kasi ginawa niya sa'yo. So paano kung sa isang bagong lugar, walang kabutihan or like majority ng nangyari sa'yo is hindi maganda. So, ang ibabalik mo ba sa world, ang ibabalik mo ba sa mga tao ay hindi rin kabutihan kasi yun yung na-receive mo. So, no, di ba? Always do what is right. At most of the times, always choose to be kind and to be right. No? So, hindi man naging mabuti ang mundo sa iyo, still be kind to yourself. Be kind to the world. Kasi kung gaano mo kakilala yung sarili mo, kung gaano mo tinatrato ang sarili mo, ganun mo rin tatratuhin ang mundo. So, it really starts within yourself. It starts within the heart. Okay? Ano pa ba? Ayan. So, ang last is, ask for wisdom rather than material wealth. Ayan nga, parang isa, di ba, sa mga reasons ng ibang tao bakit hindi sila nakakapagtulong is, wala kasi akong pera, hindi sapat yung material. Or like, kapag gusto kong yumaman para makatulong ako sa mahirap. That is valid naman, pero if you will look into it, kailangan mo ba talaga na magkaroon ng material na bagay muna bago makatulong? Ang sinasabi ng medium kanina is first seek God. Okay? Parang palawakin natin yung kaalaman natin, unawain natin ng maayos, ano ba yung gustong iparating ng Diyos sa atin, ano ba ang gusto niyang gawin, ano ba ang mission natin dito, and the rest will follow. If kilala mo ang Diyos, kilala mo ang sarili mo, you know your heart, you know what God wants us to do, and everything will fall into place. Okay, so hindi tayo magkakaroon or like hindi tayo malilive, hindi tayo mahuhukay sa doubt na kaya ba natin gawin to. Because kung kilala mo ang Diyos, may takot ka sa Diyos, may tiwala ka sa Diyos, at may tiwala ka sa sarili mo, everything will fall into place. So, ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kapwa, magiging madali na lang, no? Hindi ka magre-rely sa material na bagay na kung anong meron ka, pero magkakapag-rely ka sa wisdom na binigay ng Diyos sa atin. And again, if we will give when we are giving to the people who are needy, let us not announce it, no? Huwag tayong gumamit ng speaker na after mong tumulong, ay ginawa ko to sa kanya, binigay ko to, ganito yung ginawa ko, I did this, I did that. No. Okay? Recognition is beautiful, pero as much as possible, we should do things, we should be kind, not for the sake of recognition, but because it is what our heart wants, because it is what God wants us to do. So that is all for our theme for tonight, for today, for July 5, and I hope that we will put kindness first, no? We will put others first, and also we will put God first sa ating buhay. So, ayun, let's all be kind to ourselves and to others. Goodbye!